ikinababahala ang pagdami ng mga nabubuntis na mga bata. Solong anak si baby. Taya. Bismillah. Taya. Magkapasar. Kaya muling nabuhay ang kanilang tahanan sa pagdating ng pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Gato. Pero hindi ito kapatid ni baby, kundi sarili niyang anak. Si baby, 11 anyos na ngayon. Pero nabuntis siya nung siya'y 10 taong gulang pa lang. Ngayong mainit ang usapin tungkol sa pagpapaigting ng sex education sa bansa at ang pabata ng pabatang mga kaso ng mga nabubuntis, pakinggan natin ang kwento ni baby. Nitong Biyernes, bumiyahe ako pa Mindanao para makapanayam ang isa na marahil sa pinakabata, kung hindi man pinakabatang ina ngayon sa Pilipinas. Matagal na itong ikinababahala ng marami, ng mga kinauukulan at higit lalo na syempre ng mga magulang, ang dumaraming bilang ng mga batang ina. Kumusta ka na? Okay lang po. Ilang taon ka ba nung nanganak ka? 10 patas ng 11 Ngayon 11 ka na. po. So, 11 po ako ng anak. Ano naiisip mo pag naisip mo yung ganong reality mo? Naiiyak po. Bakit? Wala lang, parang hindi ko matanggap na meron na po akong baby. Ano ba yung ikinaiiyak mo ng husto about your situation? Yung mga magulang ko po na minamahal ako pero na ganito po yung sitwasyon. May nangyari pong hindi maganda sa pamilya ko. Anong naiisip mo sa sarili mo, sa future mo, yung mga gagawin mo pa sa buhay? Naisip ko po yung pag-aaral ko, tsaka yung pagtutulong ko po sa magulang ko. Bakit mahirap ba, baby? Opo. Anong mahirap? Yung may anak po, yung batang ina. Kapag mayroon po siyang dumi, doon po ako nahihirapan. Pero tinutulungan po ako ng nanay ko para matuto. Si Baby, nakatira sa bahaging ito ng Mindanao. Anak siya ng dating OFW sa Saudi Arabia na si Amira at ng magsasakang si Caleb. Dahil unika iha, pangarap ni Baby na magkaroon ng kapatid. Kasi meron din po magtanggol daw sa akin kung may kasama ako sa school. Hindi po natuloy yung hinihingi namin sa Allah. Mabait at masunuring bata raw si Baby. Matalino rin sa klase. Gusto ko rin makapagtapos sa pag-aaral para maging English teacher. Sa murang edad, marunong nang humawak ng pera. Nag-iipon sa kanyang alkansya. Binibigyan ako ng tatay ko, ang nanay ko, para sa mga school project ko.
Pero Abril nitong nakaraang taon, nakatakda palang magbago ang lahat. Paano mo nalaman na buntis ka? Hindi ko po kasi alam na buntis ako kasi mataba po kasi ako. Akala ko sa paglaki ng tiyan ko yung bilbil lang. Tapos, Tinatalian ko pa po yung tiyan ko para lumiit. binibentahan mo. Nagbabalibol pa ako, naghahabulan. Kasi wala din naman po akong alam na meron po akong minaldala. Kailan mo nalaman? 8 months na siguro yung pagbubuntis ko. Konti na lang manganganak ka na, hindi mo pa alam na buntis ka pala, Hindi gano'n? pa po. O paano mo nalaman? Pumunta po doon yung tita ko. Sabi niya, bakit daw lumalaki yung tiyan ko? Nakikita ko po na parang iba yung hugis ng katawan niya. Tinatanong ko po siya kung ano nangyari sa kanya pero hindi po siya nagsasalita. Nilot po niya ako, sabi niya, buntis daw ako. At doon ko po nalaman na meron po akong dinadala. Tapos po yun, umiyak na hindi makapagsalita. Basta yung iyak ba na magkahalong takot. Hindi mo naramdaman, baby, na may gumagalaw sa tiyan mo? Nararamdaman ko din po na meron pong gumagalaw sa tiyan ko. Tapos, ano nangyari? Sinabi po na siya mga magulang ko. Anong reaksyon mo nung unang sinabi sa'yo ni baby na buntis siya? Kasi hindi ko sukat akalain na may ganun pala po mangyari sa kanya. Naghalong sakit at saka ano po, yung galit. Nung nakita niyo siya, ano hong sabi niyo sa kanya? Niyakap ko lang po siya. Sinabi ko lang po sa kanya na bakit mo hindi sinabi sa akin agad ito para yung pagbubuntis mo maalagaan natin ng maayos. Sabi ko po, natatakot po kasi ako. Hindi ko din po kasi alam yung ganong klaseng paggagawa. Kasi bata pa po kasi ako. Pinadala po ako sa hospital para mapag-check up. Na-shock din ako. Ito lang yung ulo niya. Ito yung gender ni baby, lalaki. Marami tayong mga complications. Pwedeng mamatay yung mama or yung bata. Pwede siya magkaroon ng preterm labor. And then, pre-eclampsia. Ibig sabihin, tumataas ang blood pressure ng mother. Pero sino ang ama ng nasa sinapupunan ni baby? Walang iba kundi ang 17 anyos na si Abdul na pinsang buo ni baby. Ulila sa ina at may bago ng pamilya ang ama ni Abdul. Kaya lumaki siya sa poder ng kanyang lola Irma. Mapia po ni pangin, yung ka, sugo na malitaw ka, masuka na, masalar, sa kanina pagawagan sa paggangko. Sumasama sila sa mama niya, sa bahay ng lola ko. At nung minsang naiwan sa bahay ng kanilang lola, dun na raw nangyari ang hindi dapat mangyari. Pumayag ka ba na makipagtalik sa kanya o punersa ka? Hindi po ako pumayag pero sabi niya maglalaro lang daw kami. Tapos, Yun na po. Kasi hindi ko din po alam na gano'n na yung nangyayari sa amin. hindi nyo napag-usapan na paano kung mabuntis ako. Wala po. Kasi bata pa po kasi yung isip ko noon. Hanggang sa nabalitaan na lang ni Abdul na ang inakala niyang laro lang, nagbunga. Tumawag sila sa akin, nabuntis ko daw si baby. At tulala ako. Hindi ako makapaniwala na nangyari pala yun. Sakit sa damdamin kasi bata pa kami. Nalipungatan ko, so kako nasa nakinag ko, na inidyan sa kanin, narani makabalo, mamu. Dati ko na paano nanto ka natikang, ari sa kanid daw kanabunan. Sa ilalim ng Republic Act 11648 ay itinaas na ang age of sexual consent from 12 years old to 16 years old. Ibig pong sabihin, ang sino man na may carnal knowledge o sexual activity with any person under 16 years old ay maaaring managot sa kasong statutory rape with exceptions. Tandaan po natin na sa kasong statutory rape ay immaterial o walang bisa ang pagbibigay ng consent o pahintulot ng biktima sa kadahilan ng mura pa ang kanilang kaisipan upang magbigay ng isang intelihenteng consent. Hihingi lang ako ng aking patawad. Minalam na ganito pala yung kalabasan. Sana hindi ko na lang ginawa. Akala siguro nila, ma'am, hindi nila alam na ganito yung resulta. Bibigyan na natin itong problema sa mga matatanda para sila na mag-solve ng problema na ito. Ang pagdadalang tao ni baby, isinangguni ng kanyang pamilya sa isang ustads, religious leader ng kanilang komunidad, maalam sa Quran, ang banal na kasulatan ng Islam. Kaya nitong Nobyembre, ilang linggo bago ang kabuwanan ni baby,
Sina Baby at Abdul sumailalim sa wedding ritual na kung tawagin, kawing. Tubay siya sa agama Islam, ma'am, na tubay kinakuha na agama Islam sa pundo isalagon na ukya makagkaruma, kaginayalo panggawadan na makajinasilan, ma'am, sa hindi pa makasal. Tubay kinaayon siya sa kanong mga lukas na ibaligtas silang suwatan yan sa makajina. Ito yung nagagamit din na rason, I think, kung bakit maraming mga bata yung ipinapakasal sila na wala pa sila sa consenting age. Dapat age 18 na pataas. Dapat yun din yung susunding konteksto ng pagpapatupad ng Sharia law. Hanggang nitong Disyembre, si Baby nag-labor na. Nung nanganak ka, cesarean, tama ba? Opo. Bakit daw cesarean? Natatakot po kasi yung mga magulang ko na pairehin po ako. Ligtas naman niyang naisilang ang kanyang sanggol, si Baby Datu. Hindi ka na nagbabantay kay baby? Hindi po. Si nagbabantay. Opo. Masakit din po yung pagsisip-sip po ng gatas. Kasi po kapag hindi po na ako nakakalabas yung gatas ko, parang nilalagnat po ako. Sina Baby at Abdul tumira sa iisang bubong para tutukan ang pag-aalaga sa kanilang anak. Tumigil sa pag-aaral si Abdul na masukang construction worker. Kailan ba ang next na trabaho mo? I-update lang ako ng boss ko. Si Baby naman, tokang mag-alaga sa kanilang anak, katuwang ang kanyang nanay Amira. Ang damit na ipinasuot kay Baby Datu, mga pinaglumaan niya mismong baro at lampin. Pinapabantayan ko na po kay para magligpit ng mga gamit sa labas. Alisan, papalitan ko na po yung diaper niya. Kaya mo? Baka. Datu. Kaya mo or tatawagin mo si mama? Meron po kasi siyang ginagawa. Pwede po tita ko na lang. Wipes. Pero pangitin. Tunggu ba? Tunggu masalah pada kamu. Kailangan nating i-check yung kanilang mga mood kasi hindi nila alam kung paano i-express yung kanilang mga thoughts at saka yung kanilang mga emotions. Big help po sa kanila yung mga nagiging batang ina na magkaroon ng suporta ng family. Baby, sa eskwela nyo ba hindi tinuro sa inyo yung mga sex education? Yung science po ba? Oo, science. Paano nagkakaroon ng baby ang mga tao? Walang tinuro sa inyo? Wala pa po. Hindi pa namin yung napag-aralan. Ayon sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, dumarami ngayon ang mga batang ina sa Pilipinas mula edad 15 pababa. Mula 2,411 lang taong 2019, nitong nakaraang taon, umakyat ito sa mahigit 3,000 na kababahala. Ayon sa Commission on Population and Development, nagdeklara pa nga ang National Economic Development Authority noon pang 2019 na ang bagay na ito isa ng national at social emergency. Walang access ang mga kabataan natin sa services for their reproductive health. Hindi sila naturuan kung ano ba ang sexual abuse. Meron tayong tinatawag na targeted awareness campaign, lalo na sa mga areas na mataas yung kanilang teenage pregnancy. Importante rin na ito ay pag-usapan na sa loob ng tahanan at hindi na siya ituring bilang isang taboo subject. Bigyan ng atensyon ang karapatan ng mga bata. Yung panawagan natin na palakasin lalo ang batas, dapat nabibigyan ng panahon para mag-aral, hindi para mag-asawa o manganak. Ang nakikitang solusyon ni Senator Risa Ontiveros ang panukalang Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy. Pero tahasan itong inaalmahan ng ilang mambabatas. Ito ay radikal, ito ay inappropriate at damaging
to children. Importante yung konsultasyon eh. Siyempre kung may nakasaad dyan na hindi akma sa konteksto at kultura ng Pilipinas, siyempre hindi yan gagamitin. Anong balak mo at saka nung tatay ng baby mo? Kapag okay na po ako, babalik po ako sa pag-aaral at saka magtatapos. Kapag magsi-senior high na po ako, tapos papaaralin naman namin yung anak namin. Kaya para paghandaan ang kanyang pagbabalik eskwela, 2 na ngayon ang alkansyang pinupuno ni baby. For school. Ito po ay para sa panggatas ni baby. Samantala, para masigurong malusog si baby at ang kanyang anak, sinamahan sila ng aming team na magpa-check up. Sa physical examination, normal findings naman ako sa kanya. Para naman kay baby, meron tayong kinoconsider na para siyang umbilical hernia. Kailangan natin siyang ma-refer sa espesyalista. Dahil hindi pa muna pumapasok ng eskwela si baby, itong Miyerkules, ang kanyang mga kaklasit guro, binisita siya sa kanilang bahay. Good afternoon. Kumusta ka na? Okay lang. Kumusta? Okay lang. Saan ang baby mo? Sa loob po. Miss ka na namin for almost 2 months. Miss ko din po kayo. Oo. Huwag mong pabayaan yung pag-aaral. Kahit na nagkaroon ka na ng anak, so patuloy pa rin ang laban. Kagaya ng sinabi ko sa nanay mo na tanggapin ang nangyari sa iyo. Binibigyan ko ikaw ng module para patuloy ang iyong pag-aaral. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Kahit mahirap na may anak ako, gagawin ko na makapagtapos. Wala rin po ang lahat. Kabawi lang sa kanila. Mahal na mahal ko po kayo. Anong mga panghihinayang yung mga hindi mo na pwedeng gawin? Yung paglalaro, yung pagtatakbo, at saka yung pagchichismisa. Yun ba yung mga gustong-gusto mo sanang gawin? Opo. Yung nakikipagkwentuhan? Opo. Pag tinatanong yung sarili mo, paano nga ba? Hindi na magsasaya ulit. Pag nakita mo yung baby mo, ano nararamdaman mo? Medyo nalulungkot. Pero sabi ng nanay ko na wag na daw ako malulungkot. Kasi kapatid ko na daw yan. Parang kapatid, yung turing. Opo. Masasabi ko lang po na yung mga ganito pang kabataan sa akin na wag akong gayahin. O basta ano man mangyari ha. Tama yun, mag-aral ka. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Para sa sarili mo, tsaka para rin sa anak mo. Opo. Nangyari na to, di ba? Dapat buo pa rin yung sarili mo. Basta, hindi pa tapos ang kwento mo, ha? Dapat buuin mo yung kwento mo, buuin mo yung pagkatao mo, ha? Opo. Issue pa ba hanggang ngayon na ang usapin tungkol sa sex, iniiwasang pag-usapan ng marami? Gayong ang realidad, dumarami ng husto ang bilang ng mga bata na nabubuntis. Ang tamang kaalaman, kasangkapan para maprotektahan ang katawan, maplano ang kinabukasan dahil ang buhay hindi laro-laro lang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.